Swimming pool. Ay, saan po galing ang tubig? Sa bukal. Bukal po, hindi po galing sa ilog. Hindi. Pero muna ang tubig at malaki. Oo nga, ano. Tsaka pati pagka pumunta ka ng ilog, may kang tubig dyan. Ito yung... Tsaka pati iniinuman namin ito. Yan po, naiinuman po yan. Oo, iniinuman namin ito. Meron po tayong isang available dito po sa lugar ng Real Quezon. Barangay po ng Yabak. Yan, marami po nakakaalam sa lugar na to. Ito yung unang-una nating mga pinuntahan para makapag-vlog ng mga property. Isa ho sa nagpakita nito yung kaibigan natin na ang sabi ay ibinebenta at binebenta nga ho itong sa kapatid niya. Yun. Pero kanina ho ay nakausap po natin mismo yung may-ari po nitong resort. Ito ho ay nasa 3,000 plus 3,700 po square meter na ang asking price po ay 5M. Yun. Asking po yun. Matatawaran po natin yun sa pinakamababa. At yung final nun ay dito natin makikita sa ating seller. Located siya dito sa barangay ng Yabak. At wala pa po itong titulo sa status ng mga dokumento. Doon sa mga nakakaalam ho ng status ng lugar ng Real Quezon, may mga part po na tinatawag na Proclamation 1636, pero sa lugar ho na to marami na pong mga development na may mga ganitong resort kasi ito ay protected area kung tawagin, pero ang category niya po ay National Park. Yan, kaya po sa ating DNR ay ina-allowed po na magtayo kayo ng katulad nito pang turista, pero may restriction po pagdating dun sa pagkakategorize dun po sa kung anong development ang gagawin nyo. Sa mga ganito pong resort o pang turista, pang pasyalan, pwede tayo maglagay sa lugar na nasasakupan ng Proclamation 1636 sa pahintulot po ng ating DNR. Basta as long as hindi natin sinisira yung lupa, yung mga puno kahoy, yan. Maganda ho dito sa tubig na to. Ayan, swimming pool. Ginastusan na rin ho niya. Natural po yung tubig. Galing daw po sa bukal at dyan po sila kumukuha ng inumin. Tapos meron pambata doon. Ito yung malilit na cottage. Meron po siyang river na katabi. Actually po itong river nito, malinis naman siya. May ilang portion lang po dyan siguro. May ilang kasing kabahayan po dito sa pataas na yan, medyo nalalabo na, napapabayaan. Pero ito po yung nag-iisang ilog dito sa lugar na to. Yan na. Ang bakod po ng property ay ito. Mamaya ho ipapakita ko sa inyo yung sa may taas na may parking at yung kalsada. Sumusukat lamang po siya ng humigit kumulang 3,700. Lakad-lakad muna tayo, ikot-ikutin natin habang ipapakita ko sa inyo yung view. Yan. Yung cottage. Ito na pang ano,
pwede mag-overnight. Oo. Kaya lang wala pa namang gamit. Yung mga kumot. Okay. Magkano po pag nagre-renta sa ganyan? Magkano po pag nagre-renta sa ganito? Ay, pag dito lang sa baba ay 500 ang aming ina. May kuryente naman, oh. Ano? Oo. Yung bata. Ngayon, oh, ay dito, pasok yung sasakyan. Yan ho yung daanan ng sasakyan. Yan. Ito na ho yung bakod. Ngayon po, yung impormasyon na binigay sa atin nung may-ari po nito. Itong kabila po, binebenta niya rin. Yan. Mas malaki daw po ang sukat nito. Ito naman ho ay 3.5. Yan. Mahigit kalahating hektarya na sukat. Yan. 3.5 m. Niyugan. Pero kung ito lang po ang inyong kukunin, yung sukat na to nasa 3,000 plus. So mamamaximize nyo ho ito, yung ganito kalaki. Kasi kung i-develop nyo pa ho, nalalagyan ng mga cottages, tapos pagagandahin yung river, yung ilog dito. Bago ko pupuntahan yung taas na may parking at yung kalsada doon, ito na ho muna ang aking puntahan. Ayan, may kuryente. Ito ho yung hose na nagsusupply din sa swimming pool, at yan daw ay dyan sila kumukuha ng malinis na tubig. Kaya po dumudumi minsan yung river, kasi katulad po nito, yung itong tubig na to dire-diretso sa doon sa river, kaya nag-iiba na ang kulay. Ito may filter. Ang lakas ho ng bukal na yan. Yun, ito ho yung yung kabila. Ito po yung bakod na nung resort. Ito naman po yung river. Yung may niyugan, iba na po yan. Yan. Ito naman pong isa na binibenta. Daanan ko na rin. Mas maganda rin ho ito. Ang problema lang, ito'y lumang piggery. Yan, isa ho sa ibinabawal sa ngayon sa lugar ng protected area. Ang katulad ho nito, dati hong piggery, stop na ho siya ngayon. Makakabuti na rin po yan dito sa lugar na to. Dahil yung pong waste niyan, meron naman siyang sarili na deposito, pero meron pa rin mapupunta sa dyan sa river na nagiging dahilan ng pagdumi ng ating ilog. Parehas po yung binibenta. Saka na po muna natin ipapakita ito. Dito na huto muna tayo kasi mas
mapapriority natin yung resort. Ano yung swimming pool. Ito yung papuntang labas. Mga mahogany ho yan. Ito po ang pinakabakod niya. Dito naman ho may bakod din. Yan po naman yung simbahan ng iglesia. Ito po yung palabas na parkingan. Silipin ulit natin yung pool. Yan. Ganda. Malawak-lawak din ho itong parking na to. Maganda ho nun, may sarili siyang itong road na to. Ito ho yung palabas ng National Highway. Yan. Magmula po dito hanggang dun sa National Highway, simentado ho lahat yan, ganito ho kalaki. May mga portion lang po dyan, may mga kabahayan na naliit, pero kasya naman po ang salubungan. At ito ho ay kulang ng 2 kilometro. Yan. Magmula sa National Highway. Andyan po yung school. At paglabas niyan, yun yung barangay ng Yabak. Ito rin ho yun, sitio. Ito naman hong road na to, papunta naman po ito ng barangay ng Bagong Silang. Yun po ay dating barangay din ng Yabak na nagkaroon na ho ng maraming tao din at na-register siya. Kaya siya tinawag na barangay Bagong Silang. At yung barangay Bagong Silang po na yun, yun ho ay abot ng Marcos Highway o yung mas kilala natin sa tinatawag na Marilaki Highway. Marami po ang tao, katulad ho doon sa Marquez Bulaluhan, yung Jairels Peak, abot ho yan ng barangay Bagong Silang, yung nasa right side pagpapunta ng Impanta. At ang mga lupa po doon ay matured CLOA ng barangay Bagong Silang, nakarehistro. Yan, ang ating pong kapitan dyan ngayon ay yung anak ng ating kumpare si Jimmy Delica. At siya ho ay siguro ho magmula ho dito hanggang doon sa Bagong Silang 5 kilometro. Nandyan po yung Camp Awul na isa ho sa sikat na pasyalan ngayon, campsite. I-search nyo po sa Facebook page at ilalagay ko rin yung link ng kanilang page sa Facebook, yung Camp Awul. Maraming pasyalan dyan ho, may mga magaganda pang at malinis na ilog sa lugar na yan. Mayroon tayong simbahan ng Iglesia ni Cristo. So pagbungan ho natin, andito yung sasakyan, parkingan, umaaliwalas.
Yun nga lang, i-consider natin na ang mga lupang ito ay wala pa hong titulo. Doon po sa mga nakakaintindi ng lupang ganito, pwede ho ninyo itong bigyan ng pansin na balang araw, pag ito'y inirelease at nalagyan po ng alienable and disposable land, kapag kayo po ay nangalaga ng ganito na klase ng lupa, ay sa inyo ho mai-award yung alienable and disposable land. Ang mga tao naman ho na nagbibigay sa atin dito ng pamumusisyon o yung ating bibilhan sa salin ng karapatan, sila ho yung tinatawag ng mga tenure migrant sa lupang Proclamation 1636, at sila po ay allowed na magsalin sa inyo ng karapatan. At ngayon ho, under po tayo ng DNR na nangangalaga sa ating Presidential Proclamation 1636. Pagdating naman ho dyan sa DNR, meron po tayong ini-apply din na SAPA. Ito ho ay isang special agreement on protected area na tayo magmumawa sa kanila para mabigyan tayo ng clearance o permit. Ito ho ay ina-aprobahan ng PAMBI. Yan po yung mga board of directors pagdating po sa protected area. Kaya po ang ating category ay yung iba po na hindi naintindihan yung bakit sila sabing kailangan ng barangay certification, at ito ay isasalin lamang yung karapatan sa inyo, ay pwede ho naman kayo kumuha doon sa mga may titulo na. Pero yung ganito kalawak na area, pag hindi nyo ho naintindihan yung Proclamation 1636, huwag po kayo mag-risk. Pero 100% naman pag na-acquire nyo po yung ganito, meron tayo mga nakalaan na tao, mga permit, yung ahensya ng gobyerno na makakatulong kung ano po yung dapat nating gawin pagdating ho sa ganitong area. Isa ho sa pinakamalaking nakakuha ng lupang Proclamation 1636 ay si Boss AA. Atong ang 250 hectares po dito sa lugar ng barangay na Magsaysay, sa ano rin po, barangay din po ng Yabak. Yan. Yun, konting briefing lang po yan dito sa, para ho maintindihan ng iba kung ano po ba yung sinasabi natin na bakit walang titulo yan, bakit ganun. Kasi nga ho, hindi pa po siya nireleasehan ng alienable and disposable land. Pero nakakapagtaka lang ho sa lugar na to. Ito ho ay mas malapit sa National Highway. Yung buong barangay po ng Yabak, magmula sa barangay ng Yabak hanggang sa Real Quezon, marami po dyan yung wala pa pong titulo o hindi pa po nireleasehan ng AND. Pero marami pong ganitong campsite, yung mga resort. So na-allowed po naman siya. Pero dito po sa barangay, yung pabundok, mas bundok po itong lugar na to sa Bagong Silang. Yan naman ho ay nireleasehan naman ng DAR ng CLOA 1993, 1990. So ngayon po yung mga CLOA na yon, matured na po yun. At yun ho ay DAR clearance lang na itatransfer na po yun sa TCT. From OCT to TCT, kulay blue na yung titulo. Ganun ho ang nangyayari. Yun ho, doon sa mga magtatanong tungkol po sa ganitong status, mas pwede po tayo mag-usap. Dito ho, unang-una, ibinibigyan tayo ng barangay certification. Pagpapatunay ho ng barangay kung sino yung totoong namumosisyon o inallowed ng DNR para mag-ukupa ng ganitong lugar. At kapag tayo po ay nakabili ng ganito, sasalin sa atin yung karapatan na yon,
habang wala pa ho tayong release na titulo. Walang AND, wala pang AND. Pangalagaan lang ho natin, may restriction na dapat hindi ka nagpuputol ng mga punong kahoy, magtanim ka ng mga halaman, kung ano man yung gusto mong project na mas makakabuti dun sa lugar, hindi yung puro building lang yung itatayo. Alam ko na mas presko sa lugar na to. Sa panahon ngayon, napakadami hong lugar na yung tubig ay hirap na, napakainit ng panahon, kahit gabi hindi ka na makaramdam ng ginhawa kung wala ka nga sa aircon. Pero sa lugar na to, summer man po ngayon at mainit, dito ho unlimited ang tubig. At pag nandito ko po sa ilalim ng mga punong kahoy, ano po yan, ramdam mo na nasa bundok ka pa, buhay probinsya. So ngayon ho ay isa po tayo sa nagpresent sa inyo nitong ganitong klase ng lupa. At ito'y pinabidyohan lang sa atin ng ating mga kaibigan na pwede nyo pong makausap at makatransaksyon. At pwede nyo pong i-develop ito sa tulong ng ating unang-una, yung punong barangay dito, malaking part po yun sa mga permit at yung ating DNR. Yun. May mga nagtatanong po dun sa mga ano ba yung SAPA. Yan po nga ay agreement kasi para ho tayong nagbubuwis niyan taon-taon sa gobyerno. At yan ho ay isang pamamaraan ng ating ahensya ng gobyerno na ito nga hong DNR para magkaroon ng income yung mga tinatawag na malawak pa na protected area katulad ho nito. Yun. Kasi kung ito ay walang titulo, walang magbubuwis. Mayroon pong iba dito na mayroong tax declaration, ibinubuwis nila yung bahay, yung halaman, yung pinakikinabangan nila. Kaya kumikita yung munisipyo. Pero po pagdating dun sa SAPA, yun po yung 25 years contract. Yun naman po yung renewable for another 25 years. So tayo naman ay hindi siguro mabubuhay ng swerte na lang yung maka 100 years. Ang maganda ho, kung gusto nyo ma-acquire yung ganitong lupa, i-renew nyo ho siya. Hanggat hindi pa natatapos yung 25 years, pwede nyo siyang bayaran ng isang buo na. At yun na ho. Mabibenefits nyo na po yung kung anong meron dito sa lugar na tinatawag natin na presidential degree na ito ho ay pinatupad ng ating dating President Marcos. Yun lamang po siguro sa ngayon. Maraming salamat po at thank you po sa inyong pag-subscribe. Marami po kami ipapakita po sa inyo ng mga property na pwede nyo pong pamilian. Dito sa lugar na to marami pa pong tinuturo sa atin, pero iisa-isahin natin yan. Kaya ako ganyan ang tubig, iyon yung natural, wala yung chlorine siguro kasi from nung galing dun sa hose diretso na agad yan. Yung iba ho talaga kita-kita nyo malinaw maklorin yan. Pagkatapos ho nyan may mga naliligo na, lalo na pag na-develop pa ito. Hindi ako kali mo, hindi ako bangon. Kontik tayo.